Hey guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang atin pong tatalakayin at pag-uusapan ay may kinalaman nga dito sa pambabasag ni Vice kay Gerald. O di ba pati po kay Vice nakatikim tong si Gerald, and syempre proud na proud po siya sa kanyang anak-anak na si Kim. Pero bago po ang lahat ng yan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba, lalo na kung isa kayo sa mga naghahanap araw-araw ng mga updates, ayuda, events at ginaps nila Kim and Paolo, sapagkat sagot na nga natin po yan. Basta mga balita and chika patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino, tutok lang po kayo araw-araw sa Gandara SRU. Samantala, ito na nga, pag-usapan naman natin itong ginawang pang-okray ni Vice Ganda kay Gerald. Okay, ang pagbubunot nila kay Kim, trip na naman nga nila si Kim Chiu. Pero ganun pa man, ikinatuwa na marinig ng mga fans ng Kim Pao ang ginawang pagkampe nito kay Kim Chiu, sa pagka-proud nito kay Kimi, sa pagiging consistent at alam kung paano pahalagahan ang sarili. Sobrang nakaka-proud naman talaga si Kim. And ayun nga, si Vice hindi napigilan na humanga sa paninindigan nitong si Kim Chiu, humanga sa ginawa nitong si Kimi. Pati naman tayo, di ba, super proud kay Kim Chiu kasi matapang siya para harapin ang anuman pong maaari na maging kapalit ng pagiging honest niya at pagiging tama lang po. 'Di ba? So, tulad nga ng sinabi ni Vice na para bang hindi siya nag-tweet. Napaka-unbothered nga lang po ng ating queen na si Kim Chiu. Ganyan dapat. Slay. Hashtag never forget. Hindi talaga dapat kalimutan ang ginawang pangloloko upang sa ganoon ay hindi po tayo maabusado. Ang hirap sa atin hilig makalimot. Anyway, dumako naman tayo dito sa comment ni Ma'am Merlita Aria Rodriguez at ilan pang mga komento mula sa mga subscriber natin hinggil sa nagdaan nating balita. Unahin po muna natin nga ang komento ni Ma'am Merlita Aria Rodriguez. Magandang gabi. Ang sabi niya rito, magandang umaga, Gandara. Yung mga inggiterang kokak, sila yung walang alam sa mga trabaho ni Kim. Ang mga bashers na naiinggit ang nagsasabi lang ng ganyan kay Kim. Mga salitang inggit lang ang mga yan. Hindi nila matanggap yung kasikatan ni Kim ngayon. Bakit nga naman si Kim pa rin ang merong ganyang kasikatan? Alam nyo, mga inggiterang bashers, kanya-kanya swerte sa buhay ang tao. Nagkataon, si Kim ay biniyayaan ng magandang swerte dahil marunong siyang magbigay ng tulong sa nangangailangan. Kayo ba, merong naitulong ng may nagdaang kalamidad? Sana meron. Kung wala, kaya kayo nagkakaganyan. Lunod na lunod kayo sa sobrang inggit kay Kim. Kahit ganyan ang tingin nyo kay Kim, na sinasabi nyo na kung wala sa Showtime at ASAP at walang ka-love team, hindi sisikat. Mga ka-love team ni Kim tulad ni Sian Lim, hindi sumikat, pero nang dahil kay Kim, nakilala si ex niya. Nang maghiwalay sila ngayon, si ex nalaos na. Kahit si G, nakikiusap nga na kahit magka-project sila ni Kim na hindi na mangyayari. At yung idol niya sa paninira niya
at panglalait kay Kim, asa na rin, nalaos na rin. Hindi na nabigyan ng project. Wala na rin, nalaos na rin ang tawag sa mga nangyayari sa kanila. Nalaos dahil kinarma. Yan ba ang sinasabi niyong walang relevant? At saka kapag wala si Kim sa Showtime, hinahanap siya ng mga fans ng Showtime. Ayan. Kayo, saan ang idol nyo? Wala. Wala na. Hindi na nga hinahanap ng mga fans nyo. Kayo lang ang nagpipilit na ibalik ang idol nyo na laos na. So, ayan, grabe naman nga sa gigil. Ito si Ma'am Merlita sa kanyang comment. Pero sa true, 'di ba? Lalo na yung tungkol dun sa hindi na daw kasi relevant si Kim Chiu. And tingnan na lang daw kung walang Showtime si Kim at walang ASAP, relevant pa din ba? Lalong higit love team. Una sa lahat, wala pong love team si Kim. So, ibig sabihin nun, talagang sikat si Kim Chiu. Paano hindi? Paano walang love team? Kasi partner po silang dalawa ni Paolo, hindi love team. Hindi love team ang term nilang dalawa, kundi partner and tandem. So, doon pa lang sagot na. And kung wala daw po sa Showtime at saka ASAP si Kim, tingnan na lang daw kung relevant pa rin. Kasi, para lang daw masabi na relevant, kaya pinapapasok sa Showtime at saka sa ASAP. Minsan din naman pong wala si Kim sa Showtime at saka sa ASAP. Like yung taping nila sa Cebu. Ang tagal din ni Kim. Wala po siya sa Showtime at sa ASAP. Pero still relevant, di ba? Kaya doon pala sagot ng katanungan nyo. Na tingnan natin kung kapag wala sa Showtime si Kim at saka sa ASAP, relevant pa rin ba siya? Kasi nangyayari yan parati kay Kim, wala siya sa ASAP, wala siya sa sa Showtime, pero still relevant. Samantala, ay naman po kay Ma'am Ledeni maganda rin gabi. Alam niyo mga bashers, hindi lang sa showbiz kumikita si Kimi. Maraming negosyo yan. Wala kay Kim idol nyo. Kahit anong gawin niya sa Kim Pao, ayan, Kim Pao pa rin kami. So, medyo puto lang pero, ayan, mukhang gets ko naman yung sinabi nitong si Ma'am Ledenia. So, yes, may mga business po si Kim. Kaya, hindi po nakaano sa kanya, hindi siya nakasandal sa Showtime lang or na umaasa sa Showtime. Kasi may iba pa si Kim na pinagkukunan ng kanya pong financials. Kasi may business si Kim. Kagaya na lang ng House of Little Bunny. Diba nakapagpa-branch pa si Kim. Latest lang sa Cebu. First pop-up store ni Kimi. And may nabasa ako na mukhang pati po sa Baguio ay rin po, magbabranch din si Kim Chiu. Di lang natin alam kung kailan. So, sana maging successful po at maging maganda ang pasok ng swerte kay Kim sa Cebu. Yung kanya pong business doon. Pero sa latest update po ni JP ay meron pong sold out items sa House of Little Bunny pop-up store ni Kim sa Cebu. Kasi umuwi po si Kim sa Cebu kahapon, bigla ang uwi po iyon. Samantala, ayon naman dito kay Ma'am Lolita Maestrado, huwag kayong magalit ha. Nagbeso lang si Gerald. Hi and hello lang po. Biglang bilang mga artist o kasamahan sa trabaho. Greetings kumbaga. Yun lang po yun. Alam nyo, di naman nagagalit ang tao kay Gerald dahil bumeso siya. Hindi naman po makita ang utak ng mga fans. Alam nyo, naging issue yung fandom ng Kim Gerald.
na walang pakalam sa feelings ni Kimi. Na para bang hindi nga niloko si Kim kung makara-wish na sana'y Kimerald pa rin ang endgame. Gusto nila magkabalikan yung dalawa. Yun yung problema. Hindi yung Beso, hindi si Gerald. Yung mga fans, 'di ba? Yung mga fans na gustong magkabalikan yung dalawa not to ex na itong si Kim. Kasi iniwan na siya the first place. So hindi na, wala na. Bakit kailangan pang balikan para saktan siya ulit? 'Di ba? So wala po talagang problema doon. Kasama yun sa trabaho, yung beso-beso for formality. Sana lang talaga ay matauhan ang mga Kimerald fans na nagpupumilit na ngayon ay binabash pa si Kim Chiu. Nagpupumilit na maging sila ulit ni Gerald. Tapos ngayon binabash si Kimi. Anyway, hanggang dito lang muna nating update. Maraming salamat kayo sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli tayo sa susunod nating chicas. Maraming pong salamat.